Oo naman, admitted na hindi kami pwedeng maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Hindi ko pwedeng maisip yung mga nagawa nila mga resibo kasi wala akong confidential funds. Kaya hindi ko pwedeng pareho mag-isip. Umani ng matinding tanong si Palas Press Officer Yusek Claire Castro, matapos niyang diretsahang sabihin sa isang panayam sa News 5 na hindi sila maaaring magkapareho ng pag-isip ni BP Sara Duterte. Dahil ayon sa kanya hindi po umano siya korap at wala rin umano siyang confidential funds, kaya magkaiba't magkaiba sila ni BP Sara. Sa pahayag niyang ito, maraming netizens ang napatanong kung ang pagkakaroon ng confidential funds ang basehan ni Castro ng pagiging magkaiba nila at hindi korap dahil wala siya nito. Ano ang implikasyon nito sa mga opisyal na may bilyon-bilyong confidential funds? Lalo pang uminit ang diskusyon dahil base sa datos, ang kanyang boss na si President Ferdinand Marcos Jr. ay may taunang 4.5 bilyong confidential funds. Sa kanyang sariling salita, giit ni Castro bilang tugon kay BP Sara, hindi kami pwedeng pareho mag-isip. Iba ang mindset ko, always evidence-based. At hindi rin po ako korap. Wala rin akong confidential funds, kaya magkaiba kami. Oo, totoo naman. Admitted na hindi kami pwedeng maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. Kasi after taking the bar, after passing the bar, naging trial lawyer na po ako. Kaya hindi kami pwedeng parang mag-isip. At hindi rin po ako korap. Kaya hindi kami pwede magpareho. Why emphasize on the trial lawyer? Iba po kasi yung mindset ko. Mag-trial lawyer. Always evidence. Always evidence. Evidence. Why emphasize on hindi kayo corrupt? Hindi kasi ako corrupt. What are you trying to imply? Wala akong confidential funds. Ayun. Kaya magkaiba. Hindi ko pwedeng maisip yung mga nagawa nila mga resibo kasi wala akong confidential funds. Kaya hindi ko pwedeng pareho mag-isip. Pero ma'am, remember nung si VP Sara, she said na she's ready to assume the presidency. You took it as definitely a form of political stabilization. Hindi ba pwedeng sinabi lang niya na ready? You don't have to say that because it's already in the Constitution. Yun naman talaga eh. Spare tire ka nga eh. But to say it in the midst of this kind of rallies. Pero hindi ba sinagot lang din niya yung tanong? Kung sakasakali, kung handa ba siya? Yes, you don't have to. For me, it is not acceptable for a president to anticipate. Magkaiba yun. For a vice president. To be the vice president to anticipate to take the place of the president in this kind of scenario. In this kind of scenario. Iba kasi yung ready ka for a legitimate reason. Nasa konstitusyon yun eh. Pero kung yung kaalyado mo mismo, ikaw mismo ay gustong patalsikin ng Pangulo at puro negatibo ang sinasabi mo sa Pangulo. And then you will tell the people, I'm ready to take his place. So Definitely. It's dapat a form di niya of naman political sinabi yun. Stabilization. Dapat di na siya nagsalita. Yes, oo. Not this time. Meron siyang gustong ipahiwatig doon. There's a hidden message. Dahil dito, lumutang ang mas malalim na tanong. Kung confidential funds equals corrupt ang lohika na ipinahiwatig niya laban kay BP Sara, hindi ba't saklaw din nito ang Pangulo na may mas malaki pang confidential funds? Hindi diretsahang binanggit ni Castro ang Pangulo, ngunit hindi maikakaila na ang mismong argumento niya ang nagbukas ng pintuan sa ganitong interpretasyon. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.